So nandito po ako ngayon sa Balete Drive na kung saan may pinaniniwalaang nagpapakitang white lady. Makikita natin na isa tong napakapayapang kalye, ngunit pagsapit ng dilim ay meron tong tinatagong kababalaghan at misteryo. Makikita sa aking likuran ang balete, na isang uri ng puno na makikita sa Pilipinas na pinaniniwalaan at madalas madawit sa kwentong kababalaghan. Maraming naniniwala na dahil ang puno ng balete ay pinaninirahan at pinamumugaran ng iba't ibang elemento tulad ng kapre, tikbalang, duwende at iba pa. Yung mga kapauna po ng mga tatay nanay ko. 1980. Ganun po, mga 1980, gano'n. Mayroon pa lang kami nangyari daw po rito na dati sa Balete Drive na to. Nakakaiba rin na nakakita na Tinatapo na ni rape, kagisaan. mga white lady. Hindi tayo kapakita sa mga taxi. Hindi dati ito kasi madilim ng araw ito, wala pang mga building dati dito eh. Wala pa nga dito. Ang balita ko daw po dito is parang puro ano lang daw sa damo. Oo, damo po dati. Damo po dati. Talahiban. Talahiban po lahat dati. Bilang pala mga bahay-bahay dyan. Mga nagbabaybay, mga skirting, mga repair ko yun. Sige kasi yung dating New Manila na yun. Ano ba yung mga naririnig nyo na kwento Parang dito? Corinthian nung araw yung slide. Mga naririnig nyo Dito po na po, yung mga may mga sasakyan po rito na mga taxi driver na nakakita raw sila, madaan daw dito, nasagasaan, nababangka sila, na may nakita na nakaibang mga white lady raw gano'n. Tapos, ayun, nasagasaan na. Nung kayo po bata po kayo po may naranasan po ba kayo na kumbaga kababalaghan po dito? Parang naman po. Gawin sa atin po talaga kami pag ano. Pag yung November 1, kahit yun. Sabi na doon. Babaybayin namin yung Balete Drive na yun. Baybay mo namin Sa atin, dito, kumbaga. magkakaroon Sa kami. atin nakita wala. yung mga magulang po dito is parang hindi naman po sila inaano yung mga anak nila na Yung nga po panakot sa amin. naging ano na po talaga siya nung Kakapoint talaga po. Marami po nakaranas. Marami na sila rin na mabangga rito, marami na mabangga. Discussions lang nga rito. Matay na. Ito, pag duwa po kayo sa Balete Drive yan, diretso po eh. Walang likuan eh. Kaya marami yung mga nagsasabi, mga pakawit-kawit. Ang mga kwento na nakapaloob dito ay madalas nagmumula sa mga pinagsama-samang sabi-sabi o mga kwentong bayan, maging sa mga pansariling karanasan. Isa ang puno ng balete sa natatanging simbolo kung bakit hanggang ngayon patuloy pa rin pinaniniwalaan ng mga white lady o ang mga kaluluwang hindi matahimik. Minto kasi nung white lady, nung sinasabi nilang white lady, ano kasi parang ang babae kasi na yun parang na-rape ng driver ng taxi. Tapos po, Ngayon, naghihiganti siya ng mga driver ng taxi doon siya sumasakay sa ano na yun, Balete na yun. dito banda, dun Oo. sa pinanggalingan natin. Oo. Naniniwala ka dun, kuya? Kininto lang din sa akin ng driver kasi yun lang sabi ko may multo daw. Kininto sa akin. Tapos yung sumasakay yung babae tapos pinapatay niya yung driver. Pinapatay? Pinapatay niya yung driver ng taxi. Oh. So, tagalan na trace na yung driver. Ang bawat daw sinasakyan ng driver ng kulay dilaw daw na taxi. Dilaw na taxi. Ayun. Kwento lang din sa akin kasi sabi nga hindi naman daw talaga multo yun. Babae Sa lang taong talaga. babae talaga? Oo, tapos sumasakay, pinapatay nga lang daw yung driver. Kasi nga nagiganti siya ng driver, mga driver. Wala siyang pinipili, kahit sino driver, kahit hindi yung nanggahasap mo sa kanya. Hindi, yung basta kulay dilaw na taxi siya ng sumasakay. Ngayon, na trace ngayon ng mga dilaw na driver kasi malaking kampanya yan. So, inano na nila, pagsakay na nila, inunahan na. Kaya namatay yung babae, kaya nagmumulto dyan. Maraming mga ulat ng mga karanasan ang binahagi ng mga tsuper ng taxi
at iba pang motorista na sinasabing nakikita nila ito na nakatingin sa kanila sa pamamagitan ng mga rear view mirror. Sa takot ay kanilang iiwan ang kanilang mga sasakyan at tatakbo palayo. Hi, good evening. I'm Albert Valdez, resident of 56 San Domingo, near in Balete Drive. On my experience, naniniwala ako. Based dun sa kwento, tsaka dun sa experience ko dito sa San Domingo, Balete Drive. So, ang na-experience ko, yung paglalakad dito at 11 p.m., 12 p.m., based dun sa experience ko, aside dun sa mga nangyari na hindi mo paniniwalaan na bakit ka ganun. Merong one time, meron ditong based dun sa kwento niya, normal naman siya, nagda-drive. Pero parang blinang ko yung isip niya, nakakita lang siya ng white lady. Kala niya, yung poste na pala yun. Dito mismo sa tapat ng gate namin, yung poste. Then, nung na-interview, tapos sabi niya, nakakita lang siya ng liwanag, tapos may image sa babae. Ayun naikabig yung pero yung kabig niya, poste na pala. Dito sa pader, nandito yung basurahan namin. Yan, nandito yung basurahan namin. Nandito yung image. Yan, yung image yan nandyan. Kikita nyo sa background, madilim talaga tong area na to. Then ang full moon nandito. So if ever nandiyan yung full moon, makikita mo rito yung shadow ng So ayan, naka-black. Naka-black yung dahil walang ilaw eh. So makikita mo ngayon yung image kasi sa ang sabi dun sa nakakita, una nakita na yung half body. Nung medyo, kasi maambon-ambon nun palapit siya ng palapit, tinitingnan niya, tao ba to nakita niya talagang hanggang sa mahaba yung buhok, naka-90s. Ayun yung signature ng white lady, nakaputi. Tapos yung nakaputi na yon, nakita niya ng positive na white lady. Yung hawak niyang basura, banda ron, naitapon niya ng ganon. Umalat na yung mga, mga waste ng ng mga tela, papel. So dito, nagkalat. Nagtatakbo doon sa compound namin. Sabi niya, white lady, white lady, white lady. Ang laking tao mga 5'9". Tapos siyempre maingay, sa Ilonggo. Nag-ano siya dyan, di nabulabog kami. Ayun, diyan sa loob namin. So yung tita niya, nagkwento siyang gano'n, tapos namumutla. Hindi na alam kung hanggang sa naikwento niya ng maayos. Ganun pala nangyari. Nakita raw niya mismo yung white lady rito. Kaya kami, nung kabataan namin, ever since, ganun talaga panakot sa amin Ay, pasok na kayo mga bata. Dahil na, white lady, 6 o'clock na. Ganun. So yun, na tanim sa isip namin yun. Kaya talagang white lady dito sa area namin, talagang pinatatakutan yan. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon, hindi nila ipinahayag ang pangalan na nagdagdag sa misteryo at kakilakilabot ng sikat na Balete Drive. Ang tradisyon ay patuloy na mabubuhay sa puso't isipan. Ang mga kwento ay hindi malilimutan kailanman. At ang mga alamat at mga urban legend ay laging magpapatakot at magtutulak sa atin na mas maging mausisa dahil ang paglalarawan sa kasaysayan ay bahagi ng ating kulturang pinag-islan. Nakikita nyo sa aking likuran ang iba't ibang naglalakihang gusali at iba't ibang establishmento na nagbibigay senyales ng pag-udlad o modernization malapit sa Balete. Marahil nagiging resulta na rin ito ng pagkalimot ng storya ng White Lady sa Balete. Matapos makapanayam ang ilan sa mga residente at malaman ang kanilang mga storya tungkol sa Balete Drive, masasabi natin na hanggang ngayon, paglipas ng panahon, buhay pa rin ang storya ng White Lady sa Balete Drive.